Dalaga pinadala sa probinsya para turuan ng ama ng simpleng buhay. Pero paano kung angkinin siya ng lalaking inakalang caretaker, pero bilyonaryo pala? Hinayaan kita ng hinayaan sa mga gusto mo gawin, kahit ano pang kalukuhan ang ginawa mo pero pulis. Sa dinami-rami ng pwede kong pagsunduan sa'yo sa police station pa? Galit na sigaw ng ama ni Ruby matapos itong ilabas sa station. Pero dad, it's not my fault naman. Pinagtanggol lang din ako ng friends ko. Sila ang unang nanakit sa akin, alangan na hayaan ko lang. Napagtulungan nila ako. Kaya lumaban rin ako. Pagsagot ni Ruby sa kanyang ama na mas lalong namula sa galit. Hindi mo man lang ba ako kayang bigyan ng konting kahihiyan? Ilang taon ka na ba sa tingin mo? Grow up, will you? Sigaw muli ng ama. Inikutan na lang ito ng mata ni Ruby at hindi na nagsalita. Huminga ng malalim ang matanda at umupo sa kanyang upuan sa kanyang opisina. You'll get married with Leonardo. Walang emosyong sabi ng matanda. Gulat na napatayo si Ruby sa narinig. I cannot believe you. Hindi porket hindi ako nagsalita nung in-engage mo kaming dalawa, gusto ko na yung plano mo. Galit na sigaw ni Ruby. Whether you like it or not, ikakasal ka sa kanya. Galit at mariing sabi ng matanda. Napangiwi na lang sa galit si Ruby at padabog na lumabas sa opisina ng ama. Kinagabihan ay sinubukang tumakas ni Ruby, ngunit nahuli ito ng kanyang ama, kaya naman ay pinagsabihan ng matanda ang kanilang mga security na bantayang maigi si Ruby. Hindi naman nagpatinag si Ruby at sinubukan niyang tumakas kahit hindi ito nakakatakas sa sobrang higpit ng bantay sa kanya. When will you stop trying to get out? Pagod na tanong ng ama ni Ruby. Kung kailan hindi mo na ako ikakasal sa lalaking hindi ko kakilala at higit sa lahat sa taong walang kahit na sino ang nakakita. Nakangustong pagreklamo ni Ruby. Napabuntong hininga na lang ang matanda hanggang sa napangiti ito dahil sa kanyang naisip. Okay, fine. Hindi kita pipiliting ikasal sa isang kondisyon. Nakangising sabi ng matanda. Agad namang napunta sa matanda ang buong atensyon ni Ruby at nagniningning ang mga matang tinitigan ng ama. What is it? Kahit ano pa yang gagawin ko basta wag mo lang akong ikasal sa kanya? Excited na sabi ni Ruby. Titira ka sa isang property sa probinsya ng kalahating taon. Seryosong sabi ng ama ni Ruby. Napanganga si Ruby sa narinig. Alam niyang hindi ito makakatagal sa probinsya. Pero dahil ayaw niya talagang maikasal, sa isang taong hindi niya alam, ay inisip na lang ni Ruby na tiisin ang ilang buwan na pagtira sa probinsya. Sige, I will live there for half a year. Lakas loob na sabi ni Ruby. Hindi man makapaniwala ang ama ni Ruby na pumayag ang anak, ngunit natuwa pa rin ito dahil napauo niya ang kanyang anak. You will leave first thing in the morning. Masayang sabi ng ama ni Ruby. Napabuntong hininga na lang si Ruby nang nakapasok na ito sa kanyang kwarto at nanlulumong humiga sa kanyang kama. Iniisip nito kung paano siya mabubuhay sa isang probinsya, lalo na at hindi ito sanay tumira, mag-isa at tumira sa probinsya. Bahala na lang talaga si Wonder Woman sa buhay ko sa susunod na buwan. Malungkot na sabi ni Ruby habang nakatingala sa pader. Kinabukasan ay malungkot na naghakot si Ruby ng kanyang mga gamit hanggang sa tinawag na ito ng isa sa kanilang katulong para umalis na. Magpakabait ka doon. Show me that I can trust you. Mabait na sabi ng ama ni Ruby. I'll try my best. Nakangusong sabi ni Ruby bago yakapin ang ama. Namangha naman si Ruby sa kapaligiran habang nasa loob ito ng kotse. Paulit-ulit itong kumuha ng litrato, iniisip na magandang i-post sa Instagram. Hindi naman nito napansin na paunti-unting nawawala ang signal ng kanyang cellphone. Ilang oras lang ang nakalipas ay nakarating na si Ruby sa probinsya. Iniwan ito ng kanyang driver sa labas ng isang malaking gate.
Seryoso kuya, iiwan mo ko rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruby. Pasensya na po kayo ma'am, yun po kasi ang iniutos ng daddy nyo. Malungkot na sabi ng driver. Pero paano ako kuya? Pag-iinarte ni Ruby. Driver. Pasensya na po talaga ma'am, alis na po ako. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Ruby ang kanilang driver habang pinapaandar ang sasakyan paalis. Kinakabahan na tinignan ni Ruby ang kapaligiran na punong-puno ng mga puno, ngunit walang katao-tao. Sinubukan naman tawagan ni Ruby ang kanyang ama, ngunit mas lalo lamang itong naiinis dahil walang kasignal-signal. Paano na ako nito? Nakangusong pagrereklamo ni Ruby habang tinitignan ang isang malaking gate. Tinignan ni Ruby ng maayos ang kabuuan ng gate hanggang sa nakita niyang mayroong maliit na nakadikit sa poste ng gate. Agad niya itong nilapitan at binuksan. Napangiti naman ito nang nakitang doorbell ang kanyang nahanap. Paulit-ulit na pinindot ito ni Ruby hanggang sa nagbukas ang gate. Napahinga ng malalim si Ruby habang tinitignan ang kanyang mga gamit. Pero dahil walang taong sumalubong sa kanya sa gate, ay binuhat niya lahat ang kanyang bag habang naglalakad paloob. Pawis na pawis si Ruby nang nakarating ito sa harap ng hindi gaanong malaking bahay na kanyang nakasanayan. Nag-aalinlangang pumasok si Ruby sa bahay at napatalon nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Sino ka? Kunot noong tanong ng lalaki. I'm Ruby. Pinapunta ako rito ng daddy ko to stay for a few months. Marteng sabi ni Ruby at tiningnan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ruby? Robert's son? Nagtatakang tanong ng lalaki. Yes, why? Who are you ba? Mataray na tanong ni Ruby. I'm Leo, the owner of this house. Walang emosyong sabi ni Leo. Oh, I see. Ikaw ang caretaker dito. Can you put my bags sa kwarto na tutuluyan ko? Nakikita mo naman ang pawis ko. I'm so tired na. Pag-uutos ni Ruby. Kunot noong tinignan ito ni Leo at napangiwi pa sa inis habang tinitignan si Ruby na abala sa paghahanap ng signal sa kanyang cellphone. Hindi na lang nagsalita si Leo at binuhat ang mga daladala ni Ruby papunta sa isang guest room. Kinuha na rin nito ang susi niya sa motor at agad na umalis. Stay here, may pupuntahan lang ako. Seryosong sabi ni Leo. Wait, saan ka naman pupunta? Natarantang sigaw ni Ruby. Bakit, ano pa ba kailangan mo? Masungit na tanong ni Ruby. I want food, I'm hungry. Nakangusong sabi ni Ruby. Inikutan na lang ito ng mga mata ni Leo at tinalikuran para lumabas ng bahay. Huy! Sigaw muli ni Ruby kay Leo. Magluto ka ng pagkain mo sa kusina, puno naman ng rekado doon. Marami din akong stock sa mga cabinet at ref. Inis na sabi ni Leo at nagmadaling umalis. Sungit naman ang caretaker na yon. Nakangusong sabi ni Ruby at namula ang muka ng biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Nang nakarating na si Leo sa isang lugar kung saan may signal gamit ang kanyang motor, ay agad nitong tinawagan ang ama ni Ruby. What's this? Inis na tanong ni Leo pagkasagot ng matanda. Naisip ko lang na kailangan mo nang makilala ang fiancé mo. Pakituruan na lang ng leksyon sa buhay ang anak ko. Alam mo naman prinsesa ko kasi, kaya medyo lumaking spoiled brat. Tumatawang sabi ng matanda. I never said yes to this. Galit na sabi ni Leo. Oh, come on Leo. You've been staying there na wala man lang kasama sa buhay. Alam kong magkakatuluyan rin kayo sa huli ng anak ko. Masayang sabi ng ama ni Ruby. Bakit ba siguradong sigurado ka na magkakatuluyan kami ng anak mo? Kunot noong tanong ni Leo. I'm an old man, Leo. I know things kaya trust me, this is for the good. Tumatawang sabi ng matanda. Sa sobrang inis ay pinatayan na lang ito ng tawag ni Leo at nagpunta sa palengke para dagdagan ang biniling ulam nito. Laking gulat na lang ni Leo nang madatnang umiiyak si Ruby sa kusina at punong-puno ng kalat ang kusina. Bumagyo ba rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Leo.
I tried cooking pero it's very hard. Laging nasusunog. Nahihiyang napapaluhang sabi ni Ruby. Napahampas na lang sa noo si Leo at huminga ng malalim. Stand up and help me clean the mess, hindi yung nagmumukmok ka dyan. Masungit na sabi ni Leo. Nainis naman si Ruby sa tono ni Leo sa kanya, ngunit dahil alam niyang kasalanan niya, ay sinunod na lang niya ito. Matapos malinisan, ay hindi maiwasan ni Ruby ang makaramdam ng saya sa kanyang nagawa. Ako na magluluto, alam mo naman ata magsaing? Walang emosyong tanong ni Leo. Hindi. Give me instructions, simple hawag yung complicated. Marteng sabi ni Ruby. Tinuruan naman ito ni Leo. Isa-isang sinunod ito ni Ruby nang walang reklamo. Nang naisa lang niya na ang kanin ay napangiti muli ito. Natutuwa ito sa bago niyang matutunan. Lumaki kasi si Ruby na halos lahat ay ginagawa sa kanya kaya sa simpleng gawain na kanyang nagawa ay hindi nito mapigilan ang matuwa. Tapos aantayin na lang maluto? Curious na tanong ni Ruby. Kapag kumulo, patayin mo muna ang gasol at buksan ang takip? Antayin mong bumaba ang tubig. At once na bumaba na isara mo takip, buksan mo ulit ang gas. Pero siguraduhin mong napakahina ng lakas ng apoy. Kalmadong pagturo ni Leo. Aye, Captain. Sigaw ni Ruby. At nagsalute pa ito kay Leo na abala na sa pagluluto ng ulam. Napailing-iling na lang si Leo sa kakulitan ni Ruby. Binantayan naman ng maigi ni Ruby ang kanin. Nagawa namang sundin ni Ruby ang instructions ni Leo. Kaya kahit papaano ay nakapagluto ito ng kanin ng maayos. Tapos, ano nang gagawin ko? Pangungulit ni Ruby kay Leo. Umupo ka na doon at maluluto na to. Tawagin na lang kita kapag kakain na. Seryosong sabi ni Leo. Umupo naman kaagad si Ruby sa lamesahan dahil wala itong magawa ay pinanood na lang ni Ruby si Leo na magluto. Napapatitig ito sa mga ugag sa kamay ni Leo na bumabakat at hindi mapigilang pagmasdan ang mga parte ng mukha ni Leo. Ang gwapo, mahinang bulong ni Ruby. May sinasabi ka ba? Masungit na tanong ni Leo na naiinis sa kakatitig ni Ruby. Wala. Namumulang sabi ni Ruby. Tahimik na kumain ang dalawa. Nagpresenta namang maghugas ng pinggan si Ruby. Ngunit hindi na ito pinayagan ni Leo. Wag na sabi, ako na maghuhugas rito at maligo ka na lang. Mukha ka na ngang maasim amoy. Maasim ka pa. Masungit na sabi ni Leo. Namula naman ang buong mukha ni Ruby sa sinabi ni Leo sa kanya. Napaamoy ito kaagad sa kanyang sarili at napangiwi ng naamoy na maasim na nga ang amoy niya. Diba? Sabi sa'yo eh. Nakangising sabi ni Leo. Napanguso naman si Ruby sa sobrang inis. Kala mo hindi nag-aamoy maasim kapag pinagpawisan. Inis na sagot ni Ruby. Leo, hindi ganyang kabaho ang pawis ko? Namula ang mukha ni Ruby sa inis. Hindi na muli itong nagsalita at nagpunta na lang sa kanyang kwarto para ayusin ang kanyang mga gamit at maligo. Napatingin naman si Ruby sa bintana. Namangha ito muli dahil sa napakalawak ng property ng kanyang tinitirhan. Makikita na may mga puno na may iba't ibang bunga at ibang tanim na puno ng mga gulay at prutas. Dahil hapon pa lang ay namumblema na si Ruby kung ano ang kanyang gagawin at nang naisip niya si Leo ay agad itong lumabas sa kanyang kwarto para kausapin si Leo na abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Ruby, saan ka pupunta? Mamimitas ng mga bunga. Tipid na sagot ni Leo. Sama ako. Makulit na sigaw ni Ruby. Leo, iitim ka lang doon? Magsasunblock ako. Desididong sabi ni Ruby. Walang effect ang sunblock doon dahil talagang mabababad ka sa init. Kunot noong sabi ni Leo. Ruby, di mag-sweatshirt na lang ako at mag-hat with sunblock na rin. Napangiwi muli si Leo. Hindi na ito makaisip ng paraan
kung paano mapipigilan si Ruby. Napabuntong hininga na lang si Leo nang nakita ang nagniningning na mga mata ni Ruby. Put sunscreen on at magpalit ka. Kung ako sa'yo, wag heavy clothes para di ka masyado mahirapan gumalaw kapag nagpawis na buong katawan mo. Walang emosyong sabi ni Leo. Agad namang nagpalit si Ruby. Talagang binalot niya ang kanyang katawan, ngunit sinunod pa rin ang payo ni Leo. Nakangiting nakaupo si Ruby sa likod ng truck ni Leo, habang si Leo naman ay nagmamaneho. Kahit pakiramdam ni Ruby ay mamatay na ito sa buhay probinsya, ay hindi niya pa rin maiwasang ma-enjoy ang mapreskong hangin at magagandang tanawin. Nang tumigil ang truck, ay muling namangha si Ruby dahil sa nakitang iba't ibang gulay at prutas na bunga sa farm ni Leo. Tahimik niya itong pinagmamasdan ng kunot noong itong tinignan ni Leo. What? Nagtatakang tanong ni Ruby. May mga gamit sa likod ng truck, kumuha ka ng gamit mo doon at magpitas ka. Seryosong sabi ni Leo. Ha? Seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruby. Mukha ba akong nagjo-joke? Inis na tanong ni Leo. Napanguso na lang si Ruby. If my father knows about this, baka mapalitan ka rito? Mahinang sabi ni Ruby. May signal ka? Nakangising tanong ni Leo na ikinasimangot ni Ruby. Ginaya naman ni Ruby ang itsura ni Leo. Pati sa pagpitas ay ginaya niya ito hanggang sa hindi na lang namalayan ng dalawa na dumidilim na. Pagbalik ng dalawa sa bahay ay sobrang pagod ang naramdaman ni Ruby. Sa mga sumunod na araw ay ganun na lamang ang naging estado ng dalawa. Laging magkasama sa lahat pati na rin sa pag-aasikaso sa farm hanggang sa nasanay na si Ruby sa mga gawain. Habang tumatagal si Ruby ay mas lalo itong napapatanong sa mga naging gawain niya sa buhay. Ang hirap palang magtrabaho. Pagrereklamo ni Ruby habang abala sa paghihiwa ng mga rekado. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kayan maghiwa? Nakangising tanong ni Leo. Pasensya na kung sa lahat ng gawain na tinuro mo sa akin, pagluluto lang ang hindi ko kaya. This is clearly not for me. Masungit na sagot ni Ruby na ikinangisi na lang ni Leo. Sa mga araw na nagkasama ang dalawa ay pati ang seryoso at masungit na si Leo ay hindi maiwasan ang masanay. Sa bawat lingon nito sa kanyang likod ay mayroon si Ruby na sumusunod sa kanya. Ganito kasi ang maghiwa, seryosong sabi ni Leo at bigla ang hinawakan ng dalawang kamay ni Ruby mula sa likod ni Ruby. Agad na nanigas ang katawan ni Ruby sa ginawa ni Leo. Napapalunok ito sa bawat segundo na nararamdaman niya ang paghinga ni Leo at ang init ng mga kamay ni Leo na nakahawak sa kanya. Leo, ayan na gets mo na ba? Kunot noong tiningnan ni Leo si Ruby na nakatulala at hindi kumikilos. Hello? Naguguluhang tanong ni Leo. Hindi pa rin nakasagot si Ruby at patuloy sa pagkatulala na para itong may sariling mundo na walang naririnig. Marahang idinikit ni Leo ang kanyang noo sa noo ni Ruby. Medyo mainit, bulong ni Leo. Nanlaki ang mga mata ni Ruby nang biglang napansin ang malapit na mukha ni Leo sa kanya. At gulat na tinulak si Leo papalayo sa kanya. Anong ginagawa mo? Nauutal habang namumulang tanong ni Ruby. Para kang statwa dyan. Tinignan ko lang kung may sakit ka pero sa ibang bagay ka pala nagiinit. Pangaasar ni Leo. Namula ang buong mukha ni Ruby na dinaig pa ang kamatis sa pamumula. Agad na binitawan ni Ruby ang kanyang hawak-hawak at naghugas ng kamay. Hindi na ako magluluto. Ayoko na simula ngayon, ikaw na ang magluluto. Iutos mo na lahat, wag lang to. Namumulang sabi ni Ruby. Yun pa man din, gusto ko sa isang babae, yung kaya akong ipagluto. Malambing na sabi ni Leo. Bakit mo sinasabi sa akin? Wala akong pake kahit hindi mo ako magustuhan. Masungit na sabi ni Ruby. Sige sabi mo eh. Kibit balikat na sabi ni Leo at tiningnan ng sinaing na kanin. Napanguso naman si Ruby at napaisip. Napabuntong hininga na lang ito
at muling hinawakan ang kutsilyo at nagpatuloy sa paghihiwa ng rekado. Napatingin naman si Leo kay Ruby at napangisi. Kala ko ba ayaw mo na magluto? Natatawang tanong ni Leo. Tinutulungan lang kita ho, hindi dahil sa sinabi mong gagusto mo. Sa bababayang nagluluto. Namumula at nahihiyang sabi ni Ruby. Natawa na lang si Leo at dahan-dahang lumapit kay Ruby. Kumakalabog ang dibdib ni Leo sa tuwing nakikita niyang nag-e-effort si Ruby sa mga gawain at dahil sa kakyutan nito sa tuwing nahihiya. Kusang kumilos ang katawan ni Leo at hinalikan ang pisngi ni Ruby. Nabitawan ni Ruby ang kutsilyo na hawak dahil sa gulat at nanlalaki ang mga mata nitong tinignan si Leo. Ano? Bakit? Huh? Hindi makapag-isip ng maayos si Ruby at napahawak sa kanyang pisngi. A reward for being so cute. Malambing na sabi ni Leo sa tenga ni Ruby bago umalis sa kusina. Mas lalong namula ang buong mukha ni Ruby. Nanlalambot ang mga tuhod at nagwawala ang kanyang dibdib sa mga oras na iyon. Samantalang si Leo naman ay nagtago sa di kalayuan sa kusina at napatakip sa bibig. Namumulang sinulyapan ni Leo si Ruby na nakatayo sa kusina. This is dangerous. Namumulang bulong ni Leo. Pilit na kinalma ni Leo ang sarili bago bumalik sa kusina. Saktuhan namang naluto na ang kanin, kaya itinabi na muna ni Leo. Si Ruby naman ay hindi mapakali at patuloy sa pagnanakaw ng tingin kay Leo. Ako na dyan. Mahinahong sabi ni Leo. Sige. Nauutal na sabi ni Ruby. Sabay takbo palabas ng bahay. Paikot-ikot na naglalakad si Ruby sa labas ng bahay. Pakiramdam nito ay mababaliw na ito sa kakaisip dahil lamang sa ginawa ni Leo. May mga lalaki namang bumeso sa akin noon. Bakit ganito na nararamdaman ko sa beso niya? Wait, beso ba yon? Or talagang hinalikan niya pisngi ko? Dere-derecho na, sabi ni Ruby sa kanyang sarili habang palakad-lakad. Napatigil naman si Ruby sa paglalakad at napahawak sa kanyang pisngi. Naalala na naman nito ang paglapat ng labi ni Leo sa kanyang pisngi at naisip na hindi iyon beso kundi sayang halik. Nahihiyang pumasok sa kusina si Ruby. Naluto na? Mahinang tanong ni Ruby. Leo, ano yon? Sabi ko kung naluto na yung ulam. Mahina at nahihiyang pag-ulit ni Ruby. Naiihi ka ba? Huwag ka na mahiya, umihi ka na, ako na bahala rito. Nagtatakang sabi ni Leo. Namula naman si Ruby sa hiya. Hindi! Tinanong ko lang kung luto na yung ulam. Inis na sigaw ni Ruby. Leo, kala ko naiihi ka or na-jejebs. Hindi ka makapagsalita ng maayos eh. Napahampas na lang si Ruby sa kanyang ulo at nawala lahat ng kilig na nararamdaman dahil kay Leo. At dahil doon ay hindi inaasahang kumalma na ang nararamdaman ni Ruby. Pagkatapos kumain nila Ruby at Leo ng umagahan, ay agad namang nagpunta muli ang dalawa sa farm para tignan ang bagong tanim na tinanim nila. Tahimik na dinidiligan ni Ruby ang mga tanim habang si Leo naman ay nag-aalis ng mga damo-damo. Tahimik rin na pinagmamasdan ni Ruby si Leo. Mga bawat kilos ng kanyang mga muscles, bawat pagpunas ni Leo sa kanyang sariling pawis. Walang ginawa si Ruby, kundi pagmasdan at maakit sa kagwapuhan ni Leo at sa kanyang magandang katawan na hindi na iisang lugar na lang ang kanyang nadidiligan. Para kang umihi na lalaki sa itsura mo, diligan mo kaya yung iba? Pangaasar ni Leo sa nakatungangang Ruby. Namula sa hiya si Ruby nang napansin na tinititigan si Leo. Natawa naman si Leo at lumapit kay Ruby. Ganun na ba ako kagwapo para titigan mo ng ganyan? Nakangising tanong ni Leo. Agad na binasa ni Ruby si Leo na nagpakit palalo ng damit sa kanyang katawan. Parang naglalaway si Ruby na nakakita ng pagkain nang bumakat sa damit ni Leo ang kanyang katawan sa pagkabasa. Napanganga si Ruby nang inayos ni Leo ang kanyang buhok at napalunok
sa kanyang laway. Pwede mo ko titigan sa bahay mamaya. Bakit naman kailangan dito pa sa labas? Hindi tatakbo katawan ko. Kaya manyakin mo na lang ako mamaya at diligan mo ng maayos mga yan. Mayabang at nakangising sabi muli ni Leo. Anong tinitignan? Kala mo naman kamanyak-manyak? Nakanguso at masungit na sagot ni Ruby at tinalikuran si Leo para magdilig sa ibang parte ng kanilang taniman. Napangiti naman si Leo sa pamumula ni Ruby at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Naku naman kasi Ruby, magdulos-dili ka naman. Inis na sabi ni Ruby sa kanyang sarili. Pagdating ng gabi ay agad na naligo si Ruby. Simula kasi noong nahuli siya ni Leo ay iniiwasan niya na ito. Bumaba naman si Ruby para hugasan ng mga gulay na kanilang pinitas hanggang sa nagtaka ito kung bakit hindi na lumalabas si Leo dahil sa ganoong oras ay nagbabasa ito ng mga magazines hanggang sa oras na ng pagluluto nila ni Ruby ng panggabihan. Nagkibit balikat na lang si Ruby at patuloy sa paghuhugas ng kanilang mga napitas na gulay para mailagay sa ref. Bakit kaya ang tagal talaga nun? Nagtatakang tanong ni Ruby sa kanyang sarili, kaya naman nang matapos niyang ayusin ang mga gulay, ay binalak nitong puntahan si Leo. Ngunit napasigaw ito ng gulat nang paglingon nito ay meron si Leo na nakatwalya lang ang ibabang arte at halatang katatapos maligo. Bakit ganyan ni itsura mo? Natataranta at nauutal na tanong ni Ruby habang nakatakip ang kanyang mga mata. Kunwari ka pa dyan. Nagkusa na nga ako para matitigan mo ng maayos. Katawan ko hindi yung asa labas tayo ng bahay. Saka ka maglalaway. Pang-aasar ni Leo. Tumahimik ka, hindi ako naakit sa'yo. Magbihis ka doon. Pagpapaalis ni Ruby habang patagong sumusulyap sa ABS ni Leo. Sige na don't be shy. Go for it. Pagbibigyan kita basta wag mong hawakan at baka mabaliw ka. Tumatawang sabi ni Leo habang tinuturo ang kanyang abs at muscle. Kapal ng pagmumukha mo. Nahihibang ka na. Magpalit ka na doon. Namumulang sigaw ni Ruby at tinutulak pataas si Leo. Pinipigilan naman ito ni Leo, ngunit nagpupumilit pa rin si Ruby at pinagtutulak-tulak si Leo papunta sa hagdanan pataas sa mga kwarto hanggang sa nahulog ang tuwalya na nakasabit sa bewang ni Leo at napakita ang kanyang tinatagong armas. Gulat na tinitigan ni Ruby ang ibabang parte ni Leo at napasigaw habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Manyak ka! Nahihiya at namumulang sigaw ni Ruby. Natawa naman ng malakas si Leo habang nilalagay muli ang tuwalya sa kanyang bewang. Bakit sumisilip ka dyan sa mga kamay mo habang nakatakip sa mga mata mo? Masayang tanong ni Leo. Nagtataka kasi ako bakit ang liit. Pang-asar na sagot ni Ruby. Kunot noong napatingin si Leo kay Ruby nang nginitian ito. Ang tumatawang Leo ay biglang nagseryoso sa sinabi ni Ruby. Nakatulog pa kasi. Inis na sabi ni Leo at tumaas na papuntang kwarto niya. Napahinga naman nang maluwag si Ruby at napahawak ba sa kanyang dibdib. Diyos ko, sino kayang babae makakakaya nun? Hindi makapaniwalang sabi ni Ruby sa kanyang sarili. Nang bumaba muli si Leo mula sa kanyang kwarto, ay nagsimula na itong nagluto, habang si Ruby naman ay nag-iisip ng paraan paano makabawi kay Leo. Hanggang sa matapos sila kumain, ay biglang nakaisip si Ruby at natawa. Tinatawa-tawa mo dyan? Nabaliw ka na siguro kasi nakita mo tinatago ko. Mayabang na sabi ni Leo. Oo, dahil nakita ko kung ano tinatago mo, hindi ko mapigilan ang matawa. Pang-aasar muli ni Ruby at sinungitan na lang ito ni Leo. Sa tuwing natatapos ang kanilang kainan sa gabi, ay tumatambay si Leo sa sala ng bahay habang umiinom. Kaya naman naligo muli si Ruby at naligo ng pabango
at sinuot ang kanyang night dress. Night dress na napakanipis ang piniling suotin ni Ruby. Nakangisi si Ruby habang tinitignan ang sarili sa salamin, habang tinatali ang kanyang buhok. "Tignan natin kung hindi ka maakit sa akin," mayabang na sabi ni Ruby habang nakangisi. Dahan-dahan na naglakad pababa si Ruby at nagkunwaring kumuha ng tubig sa kusina. Napalunok naman si Leo habang may hawak-hawak niya ang baso na may alak. Malagkit na pinagmasdan ni Leo si Ruby sa kusina na umiinom ng tubig. Pakiramdam ni Leo ay mababaliw ito dahil sa nakakaakit na bango ni Ruby. Binaba ni Leo ang kanyang hawak na baso at naglakad papalapit kay Ruby. Naramdaman naman ni Ruby ang kanyang paglapit at napangisi, pero nang sobra ang pagkalapit ni Leo sa kanyang likuran ay napalunok ng laway si Ruby at nagwala ang kanyang dibdib. "Masyadong unfair ang bawi mo." Mahinang bulong ni Leo sa may bandang tenga ni Ruby. Muling napalunok ng laway si Ruby nang naramdaman ang init ng hininga ni Leo. Napasinghap naman ito ng malakas nang hinaplos ni Leo ang kanyang hita pataas sa kanyang parte. Napaungol naman si Ruby at napapikit ng mahigpit nang sinabayan ni Leo ng paghalik sa kanyang leeg ang paglalaro nito sa kanyang perlas. "Leo! Teka, lalang?" Umuungol na pagpigil ni Ruby. Hindi makayanan ni Ruby ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam nito ay sasabog ang kanyang puso sa sobrang pagwawala. Inalis naman ni Leo ang kanyang kamay sa ibabang parte ni Ruby at dahan-dahan na inikot si Ruby paharap sa kanya. "Next time, don't try to tease me." Mahinang bulong ni Leo sa tenga ni Ruby. Tinalikuran at takmang maglalakad pabalik si Leo sa sala nang napatigil ito sa paghila ni Ruby sa kanyang damit. Natatarantang sabi ni Ruby. Hindi nito alam kung bakit niya pinigilan si Leo at hindi pa ito makahanap ng tamang salita para sabihin. Nakangising hinaplos ni Leo ang pisngi ni Ruby. "You want more?" Seryoso ngunit nakakaakit na tanong ni Leo. Napakagatlabi si Ruby at malagkit na tiningnan si Leo sa kanyang mga mata. "Matuto kang tapusin ang mga bagay na sinimulan mo." Nahihiya at namumulang sabi ni Ruby habang nakahawak pa rin sa damitan ni Leo. Agad na binuhat ni Leo si Ruby paupo sa lamesahan sa kusina. Napasinghap ng malakas si Ruby. Hinila ni Leo ang ulo ni Ruby mula sa kanyang leeg papalapit sa kanyang muka para halikan ito. Niloob ni Leo ang kanyang dila sa bibig ni Ruby nang nahalikan niya ito. Napaungol naman si Ruby dahil sa paglalaro ni Leo sa kanyang dibdib habang sila ay naghahalikan. Napahawak ng mahigpit si Leo sa bewang ni Ruby na para ba itong nagpipigil ng kanyang pagkagigil kay Ruby. Humiwalay sa halikan si Leo at idinikit ang noo sa noo ni Ruby. "Sinasabi ko sa'yo, kung iisipin mong makakatakas ka sa akin pagkatapos nito, wag mo nang balakin dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa akin." Hingal at gigil na sabi ni Leo. "Parang gusto ko tuloy subukan takasan ka." Nakangising sagot ni Ruby na ikinatuwa naman ni Leo. Binuhat ni Leo si Ruby at marahan na inihiga sa carpet sa sala. Tinanggal ni Leo ang sapin ni Ruby. Ngunit hindi na nito tinanggal ang suot-suot na night dress ni Ruby. Ibinaba ni Leo ang isang strap ng damit ni Ruby na nagpakita sa isang parte ng kanyang dibdib at agad na hinimas ito. Nanlaki ang mga mata ni Ruby nang biglang dinilaan ni Leo ang kanyang perlas. "Leo, teka, madumi." Nauutal na pagpigil ni Ruby, ngunit hindi ito pinansin ni Leo at nagpatuloy sa pagrumansa sa ibabang parte ni Ruby. Napakapit sa buhok si Ruby at hindi makapag-isip ng maayos dahil sa kakaibang sarap na ipinararanas ni Leo sa kanya. Muling hinalikan ni Leo si Ruby sa kanyang labi. Matapos magsawang halikan ni Leo ang bibig ni Ruby, ay pinaunlanan naman niya
nang halikang buong katawan ni Ruby. Inayos ni Leo ang kanyang pagkaluhod at pinosisyon ng sarili sa gitna ng mga legs ni Ruby. Dahan-dahan lang, baka mawasak ako niyang armas mo, mahinang sabi ni Ruby. Akala ko ba maliit? Nakangising tanong ni Leo. Di ba sabi mo nakatulog? Pagdedepensa ni Ruby. Natawa naman si Leo at hinalikan ng kamay ni Ruby bago subukang ipasok ang sarili. Katulad nga ng hiling ni Ruby, ay dahan-dahang pinasok ni Leo ang kanyang sarili. Laking gulat na lang ni Leo na may mga dugong lumalabas at dahan-dahang pinagpatuloy ang pagpasok ng sarili. Napakapinang mahigpit si Ruby sa carpet at napasigaw dahil sa sakit, pero hindi naman tumagal ay napalitan ito ng ungol. Leo, bilisan mo! Ungol ni Ruby kay Leo. Hindi na rin pinigilan ni Leo ang kanyang sarili at binuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Ruby sa mga gabing yun. Kinuha ni Leo at binuhat ang dalawang legs ni Ruby at nilakasan at binilisan ang kanyang pagbabayo kay Ruby hanggang sa tuluyan ng nalabasan si Leo. Matapos ang kanilang pagtatalik, ay binuhat ni Leo si Ruby pahiga sa sofa at pinunasan ng dugo sa mga hita ni Ruby bago ito tumabi kay Ruby sa sofa. Nakangiting niyakap ni Leo si Ruby at ganun din si Ruby. Mukhang may sakit sa ulo na ako habang buhay. Masayang bulong ni Leo. Baka nga ikaw pa maging sakit ng ulo ko eh. Tsaka bakit habang buhay? Nagtatakang tanong ni Ruby. Tignan mo, hindi nakikinig. Ngayon pa lang sakit na ng ulo. Pangaasar ni Leo. Pabirong hinampas ni Ruby si Leo sa dibdib na tinawanan lamang ni Leo. Bakit nga sabi? Kakasimula lang natin parang sigurado ka na sa habang buhay. Nakangusong sabi ni Ruby. Sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa akin. Mayabang na nakangiting sabi ni Leo. Okay. Marting sabi ni Ruby habang inikutan ng mata si Leo. Konti na lang talaga magiging dragon ka na. Tumatawang sabi ni Leo. Natawa naman si Ruby at pabirong kinurot si Leo. Nagkulitan ang dalawa hanggang sa hindi na lang namalayan ng mga ito na nakatulog na sila sa sofa. Maagad namang nagising si Leo at nagpunta sa farm na wala si Ruby dahil alam nitong kailangan niya ng tulog. Napangiti si Leo nang nakita ang mga bulaklak na patagong tinanim nito kay Ruby. Masaya ito at namunga ito ng maayos, kaya naman agad na pinitas ito ni Leo at inayos para ibigay kay Ruby. Nakangiting sumakay si Leo sa kanyang truck at nag-drive na papuntang bahay. Samantalang si Ruby naman ay nasinghap sa hapdi na kanyang nararamdaman. Napangiti ito nang naalala ang nangyari sa kanila ni Leo at mga pinag-usapan ng mga ito. Hawak-hawak ni Ruby ang kumot para matakpan ang kanyang hubad-hubad na katawan at sinusubukang tumayo nang nakarinig ito ng ingay sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Ruby sa gulat nang may nakita itong isang babae na nagulat rin na nakita siya. Bago pa magsalita si Ruby at tanungin kung sino siya, ay sinugod na kaagad ito ng babae at sinabunutan palabas ng bahay. Kababae mong tao, handa kang gawin lahat para maakit ang isang lalaki. Sino nagpapasok sa'yo rito? Nagsisigaw na sabi ng babae kay Ruby. Ginawa naman ni Ruby lahat ng kanyang makakaya para makaalis sa pagkasabunot ng babae. Nang nagawang makaposisyon ni Ruby, ay agad nitong pinagsasampal ang babaeng kumaladkad sa kanya na mas lalong kinagalit ng babae. Kaya naman sinugod muli ng babae si Ruby para sabunutan ito. Kate! Galit at napakalakas na sigaw ni Leo habang hawak-hawak ang bulaklak na kanyang ibibigay kay Ruby. Nang nakita ni Leo ang itsura ni Ruby, ay napangiwi ito sa galit at tumakbo papalapit kay Ruby. Okay ka lang ba? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Leo kay Ruby habang tinitignan ito mula ulo hanggang paa.
Laking gulat na lang ni Kate nang nilagpasan ito ni Leo na parang hindi ito nakita. Naguguluhan ito kung bakit humahawak at nagpapahawak si Leo sa ibang tao. Buong akala ni Kate ay siya lang ang tanging makakalapit sa saradong mundo ni Leo. Leo, mahinang tawag ni Kate. Kunot noong nilingon ni Leo si Kate at sinamaan ng tingin. What happened? Seryosong tanong ni Leo. That woman dragged me out of the house? Sino ba yan, Leo? My head hurts dahil sa pagkaladkad niya sa akin sa ulo. Galit na sabi ni Ruby. Leo, bakit mo ginawa yun, Kate? Ano bang problema mo? Tignan mo nagkagalo sa buong katawan si Ruby. Para ka namang bata eh. Hindi mo naman bahay ito. Napasinghap si Kate sa kanyang narinig at hindi magawang magsalita. Hindi na rin nagsalita si Leo at binuhat si Kate papunta sa kanyang kwarto. Bakit dito mo ako pinunta? May sarili akong kwarto. Masungit na sabi ni Ruby. I'm sorry. Nawala sa isip ko na ngayon pala, dadalaw ulit dito si Kate. Malungkot na sabi ni Leo habang seryosong tinitignan ang mga galos ni Ruby. Sino ba yon? Huwag mong sabihin na naging kabet ako rito. Puno ng selos na sabi ni Ruby. Of course not. Don't think crazy things please. She's my childhood friend. Simula nung naulila siya sa amin na siya tumira, hindi ko lang alam kung bakit pero dumadalaw-dalaw siya rito. Nandidiring sabi ni Leo. Really? Taas kilay na tanong ni Ruby. Napabuntong hininga naman ng malalim si Leo at umupo sa tabi ni Ruby sa kanyang kama. Please stop thinking about things. Alam ko kung anong iniisip mo pero parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Malambing na sabi ni Leo. Bakit mo ko dito diniretso sa kwarto mo kung may sarili akong kwarto? At andun ang gamit ko. Curious na tanong ni Ruby. Aayusin ko mga gamit mo at ililipat dito kailangan kasi ma-renovate yung kwarto mo. Kaya dito muna tayo sa kwarto ko. Nahihiyang sabi ni Leo na ikinatuwa ni Ruby. Bumaba ka na roon at tignan mo yung baliw mong kaibigan. Tumatawang sabi ni Ruby. Muling nagsorry si Leo kay Ruby at siniguradong okay muna ito bago bumaba at hinarap si Kate na tahimik na nakaupo sa sala. Bakit hindi mo pa inakyat gamit mo sa taas? Walang emosyong tanong ni Leo. Leo, sino siya? Bakit siya andito? Naiiyak na tanong ni Kate. Anong pake mo? Kung bakit siya nandito ay wala ka na doon. Hindi ko naman kailangan sabihin. Lahat ng tungkol sa buhay ko sa'yo. And she's my fiancé. Kaya matapos ng ginawa mo at hindi mo pa rin nirespeto si Ruby, umalis ka na rito. At sa buhay ko. Naiiritang paliwanag ni Leo. Talaga bang aabandonahin mo ako para sa kanya? Alam mong ikaw na lang ang meron ako. Hihingi ako ng sorry if that's what you want. Pero wag mo naman akong iwan dahil ikaw na lang ang pamilya ko. Malambing na pagmamakaawa ni Kate habang hinahaplos ang braso ni Leo. Napabuntong hininga naman si Leo. Fine, mag-sorry ka sa kanya at wag na wag mong sasabihin ang totoong pagkatao ko. Ang alam niya ay isa akong caretaker dito at property ito ng papa niya. Seryosong sabi ni Leo. Nagniningning ang mga mata ni Kate na tinignan si Leo. Agad naman itong niyakap ni Kate na ikinainis ni Ruby. Matapos nitong maligo at magpalit gamit, ang dami ni Leo ay agad itong bumaba. Pero ang nadatnan nito ay ang nagyayakapang Leo at Kate. Malakas na nagubo si Ruby. Nagulat naman si Leo. Kaya agad na tinulak palayo si Kate sa kanya at tumakbo palapit kay Ruby. Bagay mo ang mga damit ko. Nakangising sabi ni Leo. Lahat naman bagay ko. Masungit na sabi ni Ruby. Napalunok ng laway si Leo dahil sa kaba. Ayaw nitong magalit sa kanya si Ruby dahil mahirap pakalmahin si Ruby once na nagalit na ito. At syempre nagsisimula pa lang sila sa kanilang relasyon kaya ayaw ni Leo na magka-problema sila. Kumain na tayo. Kaya mo bang maglakad? Mabait na sabi ni Leo. Medyo masakit pa. Hindi mo naman kasi ako tinigilan kagabi. Malakas na sabi ni Ruby para marinig ni Kate. Hindi talaga kita kayang tigilan.
Nakangising bulong ni Leo kay Ruby na ikinamula ng mukha ni Ruby. Napakagatlabi naman si Kate nang marinig niya ang usapan ng dalawa at ang kilos ng dalawa sa isa't isa. Kulang na lang ay magwala si Kate sa sobrang galit dahil sa selos. Ni hindi nga naalala ni Leo na meron si Kate na kasama nila dahil lahat ng atensyon nito ay na kay Ruby. Ganon din naman si Ruby. Kahit na meron si Kate ay parang walang nagbago, para sa kanila ay sila pa rin ang andun sa munting bahay at malawak na taniman ni Leo. Akala ko ba sasama ka, Kate? Nagtatakang tanong ni Ruby habang nakasakay sa truck. Hindi naman nagsalita si Kate at tiningnan lamang si Ruby mula sa labas ng truck. Inaantay nitong bumaba si Ruby sa harapan para sa likod sumakay o di kaya pababain siya ni Leo dahil alam ni Leo na pwesto ni Kate yun. Pero nang nakasakay si Leo ay nakaramdam lang ito ng inis kay Kate. Bakit ba hindi ka pa sumakay? Naiiritang tanong ni Leo. Nasa pwesto ko si Ruby. Bakit hindi siya sa likod umupo? Masisira lang buhok ko kapag sa likod ako sasakay sa truck mo. Marteng reklamo ni Kate. Sa taniman tayo pupunta? At yung buhok mo pa iniisip mo. Bakit naman sa likod sasakay ang kasintahan ko? At ikaw rito, sa harap na kaibigan ko lang. Kunot noong tanong ni Leo. Namula at napangiti si Ruby nang narinig ang sinabing kasintahan ni Leo habang si Kate ay namula dahil sa hiya. Padabog na sumakay si Kate sa likod ng truck habang si Ruby naman ay abot tenga ang ngiti dahil sa sinabi ni Leo. Nang tumagal ang araw ng magkakasama ang tatlo, hindi na naitago ni Leo ang inis na kanyang nararamdaman kay Kate sa pagbaba ng truck at lahat ng bagay ay laging humihingi ng tulong si Kate samantalang si Ruby ay kasama niyang kumikilos sa lahat ng bagay. Kate? Ano ba? Hindi ka naman ganto dati. Mismong si Ruby na lumaking mayaman hindi ganyan kaarte. Nang nagpunta rito tapos ikaw, lahat na lang hinihingan mo ng tulong. Inis na sabi ni Leo. Ikaw ang nagbago, Leo. Simula nang dumating niyang babaeng yan, nag-iba na pakikitungo mo sa akin. Nakangusong sabi ni Kate. Dahil sa pagkakilala ko ng ibang babae, nagagawa ko ng ihambing ang normal sa hindi sa isang babae. Walang emosyong sabi ni Leo at iniwan si Kate para tulungan si Ruby sa pamimitas ng mga talong. Masayang nginitian ni Ruby si Leo nang nakita itong papalapit sa kanya. Dali Leo, ang daming bunga ng talong. Mauubos kaya natin to? Baka masira lang ang mga ito. Nag-aalalang sabi ni Ruby. Gusto mo bang sumama sa bayan bukas at ihatid ito sa palengke para makalabas ka rin naman dito? Nakangiting pag-aya ni Leo. Talaga? Sige, sasama ako, gusto ko rin mag-ikot. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta mo ba? Excited na pagtatanong ni Ruby. Leo, oo, ako ang pinakamalaking supplier dito. Sa sobrang excited ni Ruby, ay hanggang sa kanilang pag-uwi, ay nakangiti ito. Lagi kasi itong naku-curious kung ano ang itsura ng ibang lugar, maliban sa mga nadaanan niya sa biyahe papunta roon. Maagang gumising ang mga ito at iiwan pa sana si Kate nang biglang itong humabol sa pagsakay sa truck ni Leo. Bakit ba sasama ka pa? Wag na, maiwan ka na. Pagtataboy ni Ruby kay Kate. Pala desisyon ka? Baguhan ka rito, mas nauna ako kaysa sayo. Mataray na sagot ni Kate. Nagkibit balikat na lang si Ruby at ipwinesto ang sarili sa harap. Napangiti naman si Leo at napahawak sa kamay ni Ruby. Pagpasensyahan mo na si Kate. Hindi naman ganyan dati yan at mabait naman talaga yan. Hindi ko lang alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Malambing na pagsabi ni Leo. Ayos lang. Kahit papaano ay umingay naman ang bahay. At pakiramdam ko, nahahawa na ako sa katahimikan mo. Natatawang sabi ni Ruby. Panong nahahawa ang lakas-lakas mo na hanggang isigaw ang pangalan ko. Nakangising sabi ni Leo na ikinamula ng buong muka ni Ruby. Tigilan mo ko, Leo. At kiaga-aga pa ha. Nahihiyang sabi ni Ruby. Bakit? Hindi naman ako nag-aaya. Nagkwekwento lang, nagpaparinig ka ata dyan ha?
Pang-aasar muli ni Leo. Leo! Naiinis na pagtawag ni Ruby. Guys, paalala lang. Nasa umaandar na truck tayo. Ilugar ang harot, gusto ko pa mabuhay. Sigaw ni Kate mula sa likod ng truck na punong-puno ng selos. Hindi man nito naririnig ang usapan ng dalawa, ngunit sa kanilang kilos pa lang ay alam niyang naglalambingan ang dalawa. Nilingon ni Ruby si Kate mula sa salamin sa loob ng truck. Nang nagtama ang paningin nila Kate at Ruby, ay tahimik na sinabi ni Ruby na nagseselos lang ito. Napangiwi sa inis itong si Kate at tinaasan na lang ng kilay si Ruby. Pagkarating sa palengke ay hindi naman nagdalawang isip si Ruby na tulungan si Leo sa pagbaba ng mga crates sa likod ng truck para maikalat sa mga tindera ng gulay sa palengke. Namangha naman si Ruby dahil halos lahat ng taong nakakasalubong nila ay binabati si Leo at halatang mataas ang kanilang respeto sa binata. Bilib ka no? Mataray na tanong ni Kate. Ruby, bakit parang halos ng lahat rito ay nagniningning ang mga mata sa tuwing nakikita si Leo? Kate, dahil halos ibigay na ni Leo ang mga gulay sa kanila. Ruby, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Leo binibenta niya? Kate, binibenta niya sa maliit na halaga. Ang sinisingil na bayad ni Leo ay sapat lang sa mga kagamitan nito para sa kanyang taniman. Nakukuha nila ng mura ang mga gulay at nabebenta nila ito ng mahal. Malaking tulong na iyon sa pangkabuhayan nila. Kapag nagkakaproblema pa, ay laging tumutulong si Leo sa mga tao rito. Ruby, kaya pala, pakiramdam ko nahuhulog ako lalo. Kate, I was with him simula nung umaangat pa lang siya. I know everything about him, pati mga sekreto niya na alam kong hindi mo alam. Kunot noong tiningnan naman ni Ruby si Kate. Nagtataka ito sa gustong iparating ni Kate sa kanya, ngunit biglang dumating si Leo at inaya silang mamasyal sa bayan. Nawala ang pagtataka ni Ruby dahil agad na nabali ng kanyang atensyon sa iba't ibang ganap sa bayan. Natutuwa ito na nakikita ang mga batang masayang naglalaro at mga nagsasayawan. Napakasaya lang tignan lahat ng pangyayari sa bayan, kaya naman sobrang saya at nag-enjoy si Ruby. Fiesta ba rito kaya ang daming mga ganap at palaro? Masayang tanong ni Ruby. Leo, araw-araw ganto. Dahil ito ang pang-attract nila sa mga bisita rito. Mas maraming ganap at masaya kapag fiesta. Punta tayo kapag fiesta na. Excited na, sabi ni Ruby kay Leo. Pero sabi mo tayong magkasama ang pupunta sa fiesta? Nakangusong pag-iinarte ni Kate kay Leo. Ilang taon na kitang sinasamahan sa pagdalo sa fiesta? Hanggang kailan ka ba aasaha sa akin sa pagsasama sa'yo? Wala ka bang boyfriend? Walang emosyong pagtatanong ni Leo. Namula ang buong mukha ni Kate dahil sa hiya, samantalang si Ruby naman ay namumula ang buong muka dahil sa pagpigil niya ng kanyang tawa. Pero Leo, nangako ka sa akin. Marteng sabi ni Kate. Kate, may nobya na ako. Huwag nang matigas ang ulo mo, para ka na namang bata eh. Lalo na dyan sa pangusong-uso mo. Siyempre masuunahin ko si Ruby kesa sa'yo. Seryosong sabi ni Leo. Hindi naman na napigilan ni Ruby ang pagpigil ng kanyang tawa at natawa ng malakas. Napadabog na lang si Kate dahil sa inis. Yabang-yabang mo kanina pero hanggang ganyan ka lang pala. Tumatawang bulong ni Ruby kay Kate. Kate, sadyang ayaw lang talaga ni Leo sa mga nagpapabebe. Tigilan mo nga ako. Ruby, talaga? Lagi ko kayang ginagawa yun kay Leo pero napaka-effective. Napasimangot si Kate at galit na tiningnan si Ruby. Watch this. Nakangising sabi ni Ruby. Agad na lumapit si Ruby kay Leo na abala sa pagtitingin ng mabibili. Leo, pwede mo ba ako bilhan nun? Nakangusong paglalambing ni Ruby kay Leo. Ang dami mo nang kinain. Hindi ba sasakit ang tiyan mo? Hindi ka pa man din ata sanay sa mga gantong pagkain. Malambing at mahinuhong sagot naman ni Leo.
Napangiwi sa inggit si Kate. Please? Last na promise? Pagpapakyut muli ni Ruby. Napangiti naman si Leo na halos umabot na. Sa kanyang tenga ang kanyang mga labi. Sige na nga, matitiis ko ba itong muka? Natatawang sabi ni Leo at gigil na pinisil ang pisngi ni Ruby. Mabilis ang hinalikan pa ito ni Leo sa mga labi nito bago umalis. Nanlalaki ang mga mata ni Kate. Sa gulat, napuno ito ng selo sa tinggit. Hindi naman kaagad nakagalaw si Ruby dahil sa biglaang paghalik sa kanya ni Leo. Napangiti ito sa kilig bago muling lumapit kay Kate. Ruby, I told you effective. Sadyang hindi lang talaga siya interesado sa'yo, Kate. Kate, bakit? Ako ang kasama niya simula nung una. Sabi niya sa akin wag akong mag-alala dahil hindi niya pa rin ako pababayaan kahit na maikasal pa siya sa'yo. Ruby, masyado naman atang mabilis ang kasal. Kailan lang kami nagkakilala? Kate, wala ka nang talagang alam. Ruby, anong ibig mong sabihin? Tsaka hindi mo ba kayang tanggapin? Hindi ka pababayaan, bakit ano ka ba niya nakakabatang kapatid? Hindi mo ba kayang tanggapin na hindi ka matitignan sa ganong paraan? Ni Leo? Mapupunta naman na sana kami sa ganyan eh. Pero sa araw na sinimulan kong magparamdam kay Leo, bigla kang dumating sa buhay niya. Pero nagstay pa lang ako, kahit tuluyan niya na akong pinaalis sa bahay niya at sa iba pinatira. Dahil hindi daw maganda na sa iisang bahay, kami tumira lalo na at may mapapangasawa na siya. Pero dumadalaw pa rin ako nagbabaka sakaling babalik ang malalambing na pagtingin niya sa akin. Pero umuwi ka rito sa bahay niya at ganito ang nadatnan ko. Galit na sabi ni Kate. Kunot noong tinignan ni Ruby si Kate na parang nasisiraan na ito ng bait. Naguguluhan at nagtataka ito sa mga lumabas sa bibig ni Kate. Ano bang pinagsasabi mo? Dito lang kami nagkakilala ni Leo. Mapapangasawa? Naguguluhan na ako sa'yo. Kinakabahan na sabi ni Ruby. Umalis ka na please lang. Mayaman man si Leo pero simpleng buhay ang gusto niya. Bumalik ka na sa dati mong gawain. At magpakasaya ka sa buhay. Hindi ka nababagay sa simpleng buhay na pangarap ni Leo. Dahil mayaman ka, iba ang mundo ninyo kahit magkasing yaman na kayo ni Leo. Masungit na sabi ni Kate. Magtatanong na sana muli si Ruby nang biglang dumating si Leo. Leo, pwede na ba tayong umuwi? Masama pakiramdam ko. Walang ganang sabi ni Kate. Napatingin naman si Leo kay Ruby. Okay lang, tara na uwi na tayo. Nawalan na rin ako ng gana. Malumanay na sabi ni Ruby. Nakaramdam naman si Leo ngunit inisip na lang nito na baka nagtalo na naman ang mga ito. Pagkababa ng truck ay hindi na nakayanan ni Ruby ang kanyang sarili at kinumpronta si Kate. Ruby, ano bang mga pinagsasabi mo kanina? Idiretso mo nga sa akin kasi kahit anong isipin ko iba ang sinasabi mo sa mga nangyari. Kailan lang ako dumating dito pero sa mga sinabi mo parang pati ikaw kilalang kilala ko. Tsaka bahay ni Leo. Kanino ba tong bahay na ito? Hindi ba sa amin ito? Natawa naman si Kate. Kawawa ka naman. Wala kang kaalam-alam. Hindi niyo to pag-aari. Bahay ito ni Leonardo. Simula pagkabata hanggang paglaki ito, ang naging tirahan ni Leo. Matapang na pag-amin ni Kate. Kate! Pagbabanta ni Leo. Tama na! I had enough, Leo. Lahat-lahat na lang inaagaw sa akin ni Ruby. Ako dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin like you always do. Pero simula nang ipilit sa'yo yung babaeng yan, nagbago ka. Sinasabi mong wala kang interest sa kanya. Pero ni minsan, hindi mo tinanggi ng tuluyan ang engagement ninyo. At naku-curious ka pa sa pagkatao niya. Pagsisigaw ni Kate. Teka nga, so ibig sabihin nito, ikaw ang fiancé ko, napilit kong tinatakbuhan? At itong bahay bakasyonan namin ay sayo? Higit sa lahat, alam ni Kate ito pero ako na involve. Walang kaalam-alam na ang kasama ko pala ay ang fiancé ko na. Hindi makapaniwalang pagtatanong ni Ruby. I'm sorry, hindi lang ako makahanap ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo.
Kinakabahan na sabi ni Leo. All this time ibang pangalan ang alam ko sa'yo. Ang taong mahal ko ay may ibang pagkatao pala na hindi ko alam, na hindi ko man lang alam na ang pagkakakilala ko sa'yo ay ang totoong pagkatao mo. Plinano niyo ba to ni Daddy para matuloy ang engagement natin at mapunta sa kasal? Mahal mo ba talaga ako o pagpapanggap lang ang lahat? Lahat-lahat ng nangyari at mga pinagsamahan natin ng ilang buwan dito sa bahay mo. Ano ang totoo doon? Ano ang pagpapanggap doon? Humahagulgol sa pag-iyak na sabi ni Ruby. Leo, please let me explain. Hindi yun katulad ng sinasabi mo. Totoong mahal kita. Wala namang nagbago ako to. Ako pa rin ito. Ruby, I don't even know who you truly are. Hindi ako sigurado kung lahat ay totoo o pagpapanggap lang. Buong pagkatao mo ang itinago mo sa akin, Leo. Kate, I know him better than you. Ruby, shut up. Ang lakas mong magsalita pero duwag ka namang umamin kay Leo dahil alam mong hinding-hindi niya masusuklian ang pagmamahal mo. Na responsibilidad lang ang nararamdaman niya sa'yo. Nakakaawa ka at pinipilit mo ang sarili mo sa isang lalaking alam mong hinding-hindi ka mamahalin. Leo, Ruby, please calm down. At pag-usapan natin to ng maayos. How can I calm down? I trusted you per pagpapanggap lang pala ang lahat. Pinagtulungan niyo ako ni Daddy para lang matuloy ang kasal. Niloko mo ko, Leo, or whatever your name is. Umiiyak na sigaw ni Ruby na may halong galit. Lalapitan na sana ni Leo si Ruby nang bigla itong tumakbo papunta sa kwarto at inimpake ang kanyang mga gamit. Pinigilan naman ni Kate na habulin ni Leo si Ruby. Talagang hahabulin mo pa ba siya? Hayaan mo na siyang umalis para bumalik na ang tahimik nating buhay dito. Pagmamakaawa ni Kate. Hindi ako papayag na iiwan niya ako? Seryosong sabi ni Leo at akmang aalisin ang pagkahawak ni Kate. Kate, bakit mo pa ba siya hahabulin? Hindi ka na niya mapapatawad pa. Okay lang bang mawala ako sa buhay mo para lang sa kanya? Leo, dahil mahal na mahal ko siya, Kate. Mahal na mahal ko siya. Baka nga tama ka pa eh. Unang kita ko pa lang sa kanya nang tinuro siya ng kanyang ama. Ay nahulog na ako kaya hindi ko magawang ideni ang engagement namin. Oo, Kate. Pagod na rin ako sa pangangalaga sa'yo kaya oras na rin para umalis ka na ng tuluyan sa buhay ko. I will choose her over and over again. Tuloy-tuloy na magsibagsakan ang mga luha ni Kate. Hindi naman ito pinansin ni Leo at sinundad kaagad sa kwarto si Ruby na abala sa pag-iimpake. Agad namang pinag-aalis ni Leo ang mga damit na inilalagay ni Ruby sa loob ng maleta niya. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Sa ayaw at sa gusto mo aalis na ako. Humihikbing sigaw ni Ruby. Huwag mo akong iiwan. Hindi ako papayag na aalis ka ng ganun na lang. Pakinggan mo naman ako. Never akong nagpanggap sa'yo. Lahat ng pinakita ko ay ang totoong ako. Simula pa noong una, pagmamakaawa ni Leo kay Ruby. Hindi naman ito pinansin ni Ruby at nagpatuloy sa pag-iimpake. Marahan na tinulak palayo ni Leo si Ruby palayo sa kanyang maleta at sinara ito. Ano ba, Leo? Ibalik mo nga ang maleta ko. Pagsisigaw ni Ruby. Hindi naman nakinig si Leo at patuloy sa paglalakad paalis. Sa kwarto ni Ruby hawak-hawak ang kanyang maleta at tinago sa kanyang sariling kwarto at nilock. Ano ba naman yung trip mo? Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Galit na pagsisigaw ni Ruby. Leo, pakinggan mo muna ako kung talagang hindi mo kayang paniwalaan ako. Sige, hahayaan kitang umalis. Ruby, para saan pa ang paliwanag mo? Halata naman na lahat ay plinano niyo ng ama ko. I feel so betrayed. Napakalaki ng itinago mo sa akin. Pinaniwala mo akong totoo. Lahat yun pala nabuo sa kasinungalingan? Sinong taong matutuwa doon? Leo, I'm sorry please, I'm sorry. Totoong tinago ko na ako ang fiancé mo. Pero walang plinano na naganap. Ang alam ko nga ikilala mo ako. Pero pinagkamalan mo akong caretaker ng bahay bakasyonan ninyo. Hindi ko rin alam na ipapapunta ka rito ng ama mo. Hindi ko rin alam na ipapapunta ka rito ng ama mo
Para sa akin noong una, ay aalis ka rin kaagad. Pero hindi eh. Pinakita mo sa akin na iba ka. Na kahit laking mayaman ka, kaya mong mamuhay sa simpleng buhay, walang make-up, nabababad sa araw naghahawak ng putik lahat. Nahulog na ako ng tuluyan sa'yo hanggang sa hindi ko na magawang umamin sa'yo. Ano bang hirap sa pagsasabi ng totoo? Lalo na kapag pinag-uusapan dito ay pagkatao mo. Ibang-iba ang pagkakakilala ko sa'yo sa totoong ikaw. Lumuluhang sabi ni Ruby. Maniwala ka, walang iba. Ako pa rin to, Ruby. Ako pa rin to. Lahat ng to ako, walang nagbago. Pangako ko sa'yo, yun lang ang tinago ko sa'yo. Desperadong sabi ni Leo. Ang hirap maniwala, Leo. Pati ang pagmamahal mong buong loob kong pinagkakatiwalaan. Hindi ko na magawang paniwalaan ngayon. Pakiramdam ko lahat ay hindi na totoo. Na pinalabas mo lang na ganun. Alam mo pa yung nakakaasar? Sa ibang tao ko pa malalaman. Sa taong nagmamahal sa'yo, ibang babaeng umiibig sa'yo. Hindi ko alam ang totoong pagkatao ng kasintahan ko. Hindi ko alam kung ikaw pa ba tong taong mahal ko. Umiiyak na, sabi ni Ruby. Agad namang lumapit si Leo at niyakap ng mahigpit. I'm sorry. Please ayusin natin to. Malambing na sabi ni Leo. I want to go home. Humihikbing na bulong ni Ruby. Sasama ako sa'yo. Kung kinakailangan kong iwan to gagawin ko. Basta hindi ako mawalay sa'yo. Seryosong sabi ni Leo. Nagulat naman si Ruby. Kahit papaano ay alam niya kung gaano kaimportante ang lugar na ito sa kanya. Ruby, bakit? Bakit kailangan mong ipilit na ayusin natin to? Itong nabuo sa kasinungalingan? Bakit kailangan mo magpanggap, Leo? I was scared, okay. Pag-aamin ni Leo. For the first time simula nang nagkakilala sila Ruby at Leo, ay ito ang kauna-unahang beses na napagtaasan siya ng boses ni Leo. Unang pagkakataon kung saan niya nakitang punong-puno ng emosyon ang mukha ni Leo. I was so scared. Dahil noong na-realize ko na mahal kita, natakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iiwan mo ako. You've been running away from our engagement. Kaya natakot ako. Siguro nga tama ang sinabi ni Kate. Nauna pa lang na nakita kita sa isang party. Dahil sa pagpakilala ng ama mo na bihag mo na ako. Kaya kahit anong sabihin kong hindi ako interesado o hindi ako pumayag sa engagement natin, never kong ginawa ng effort para itigil or ipilit ka sa akin. In the first place, madali naman kausap ang ama mo, pero hinayaan ko na lang, lalo na nung dumating ka rito. Pwede naman kita ihatid, pabalik sa ama mo, pero no, hinayaan lang kita, manirahan dito. Kararating mo pa nga lang kahit alam kong walang kasiguraduhan na tatagal ka binilhan na kita ng mga gamit mo dito sa bahay. Pagpapaliwanag ni Leo. Natigil naman sa pag-iyak si Ruby at tinitigan lang si Leo. Party? Dito lang tayo nagkakilala, kunot noong sabi ni Ruby. It was your father's birthday at that time. Nakasuot ka ng black bodycon at nakatali ang buhok mo, simpleng jewelry, and you were holding a glass with wine, laughing with your friends in one of the tables. Lumapit ang papa mo sa akin at tinuro ka sinabing, ikaw ang anak niya. Biniro niya pa na nga ako na pwede daw ako mag-akyat ng ligaw, pero tinawanan ko lang yon. Hanggang ngayon, ay naalala ko pa iyon. Natatawang pagkwento ni Leo. Tama nga si Kate, una pa lang nahulog na ako sa'yo, kaya siguro panay ang pilit ng ama mo sa engagement. Dahil doon pa lang ay nakita niya na mahinahong dagdag ni Leo. Nanlalaki ang mga mata ni Ruby habang tinitignan at pinapakinggan lahat ng sinabi ni Leo. You really do love me. Mahinang sambit ni Ruby. Yes, I really do. Kaya kung kailangan ko magmakaawa sa'yo o sundan ka sa syudad para lang makasama kita at hindi ka mawala sa akin, gagawin ko. Seryosong sabi ni Leo. Hindi ko alam sasabihin, kako. Nauutal na sabi ni Ruby. Dahan-dahan naman naglakad papalapit si Leo kay Ruby at hinawakan ang kamay ni Ruby. Stay. Seryosong sabi ni Leo at pakiramdam ni Ruby ay malulunod siya sa malalim na pagtingin sa kanya ni Leo.
Marahan na hinaplos ni Leo ang pisngi ni Ruby. Hindi na ako magtatago ng kahit ano sa'yo. Malambing na sabi ni Leo at marahang iniangat ang kamay ni Ruby na kanyang hawak-hawak. Napasinghap naman ng malakas si Ruby nang may isinuot si Leo na singsing sa kamay ni Ruby. What? Naluluha muling tanong ni Ruby. Matamis nang initian ni Leo si Ruby. Hindi ko binalak na sa gantong paraan ko ibibigay sa'yo ito pero gusto kong alisin lahat ng pangangamba na nasa puso mo ngayon. I, Leonardo Martinez, want to marry you, Ruby Falcon. I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Malumanay at malambing na sabi ni Leo. Umiiyak na napangiti si Ruby at tumango-tango, masayang niyakap ni Leo si Ruby na humahagulgol ulit sa pag-iyak. I'm sorry, wag ka nang umiyak and thank you. Nakangiting sabi ni Leo. Ano ba yan? Lalayas na sana eh. Pagbibiro ni Ruby habang nagpupunas ng kanyang mga luha. Leo, hindi rin naman kita hahayaan na umalis. Agad namang kinurot ni Ruby ang tagiliran ni Leo. Aray, para saan naman yon? Pagre-reklamong sigaw ni Leo. Para sa sakit na naramdaman ko, ngumuso na, sabi ni Ruby. Patuloy na sinuyo ni Leo si Ruby hanggang sa natapos ang araw. Pagkatapos ng pag-uusap nila Ruby at Leo, ay hindi na nila muli nakita si Kate. Nag-iwan na lamang ito ng papel na may nakasulat na, I'm sorry for everything. Nalungkot naman si Ruby. Sa totoo lang ay tinuring niya ang kaibigan si Kate, kahit na mataray ito at nakikipagkompetensya sa kanya. Nalulungkot ito dahil para sa kanya ay pwede pa silang magkaayos ni Kate, ngunit umalis na lang nang walang pasabi si Kate. Bumalik sa dating gawain ng dalawa. Magkasamang inaasikaso ang taniman ni Leo. Magkasamang kakain at magkatabing nagbabasa ng libro bago matulog. Pero syempre, minsan hindi ito pinapatulog ni Leo sa gabi. I knew it. I saw this coming. Nakangising sabi ng ama ni Ruby. Really? Natatawang tanong ni Leo. Daddy, sa susunod sabihin mo kung saan ako pupunta para hindi ko pinagkakamalang caretaker ibang tao? Inis na sabi ni Ruby sa ama. What? Wag mong sabihin hindi mo nakilala si Leo nung nakita mo siya? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. She didn't kaya nung nalaman niya. Kung sino ako, we had a huge fight. Lalayasan pa nga ako ng anak mo. Pero binigyan ko ng singsing. Pagbibiro ni Leo. Kinurot naman ito kaagad sa tagiliran ni Ruby. Wag ka maniwala dyan, Dad. Nagmakaawa sa akin yan na hindi umalis. Nakangusong pagdedepensa ni Ruby. Masayang natawa ang matanda. You look so good together. I'm so happy at mayroong magmamahal ng totoo sa anak kong sakit sa ulo. And you, Leo, natutuwa akong makita na buhay ang iyong mga mata. Para ka lang robot noon na walang buhay. Pero ngayon masasabi ko ng buhay ka. Nakangiting sabi ng matanda. Bakit, Dad? Sinusungitan ka ba nito noon? Curious na tanong ni Ruby. After mamatay ng magulang niya, para siyang robot talaga? Ni kahit anong emosyon wala kang makikita dyan. Hindi man lang ngumiti. At kahit kausapin mo sasagot lang ng mga simpleng salita, ngayon nagbibiro na. Nakangiting umiiling-iling, sabi ng ama. Leo, salamat at pinapunta mo siya sa bahay. Hindi ko pa marirealize ang mga bagay-bagay kung hindi dumating sa akin ang anak mo. Nakangiting nagtinginan ng dalawa na ikinatuwa naman ng matanda. Saan niyo balak ikasal? Excited na tanong ng matanda. Ruby, sa probinsya, Daddy? Nagulat naman si Leo. Dito na tayo ikasal para matawag mo mga kaibigan mo? Ilang buwan mo rin sila hindi nakita at nakasama. Kunot noong sabi ni Leo. Gusto ko sa probinsya maganap ang kasal. Desididong sabi ni Ruby. Hindi naman na namilit sina Leo. Hindi inaasahan na gusto maikasal ng simple ni Ruby. Masayang nagkwentuhan pa ang mga ito hanggang sa umuwi na sina Ruby at Leo sa probinsya. Bakit gusto mo pa doon tayo ikasal kung pwede naman sa syudad? Curious na tanong ni Leo
habang nagmamaneho. Noong nagpunta tayo sa plaza, ang saya ng kapaligiran at lahat ng tao masaya. Gusto ko maging ganun sa kasal ko. At pakiramdam ko dito lang natin makukuha. Excited na pagkwekwento ni Ruby. Napangiti na lang si Leo. Ang importante naman sa kanya ay masaya si Ruby at ikakasal silang dalawa. Lahat gagawin nito para sa kasiyahan ni Ruby. Nakamit naman ni Ruby ang kanyang ini-imagine sa kanyang kasal. Piling tao lamang ang niyaya ng mga ito para sa kanilang kasal. Saan mo ba ako ipupunta? Natatawang tanong ni Ruby. Basta, wag ka sisilip ha? Masayang sabi ni Leo. Dahan-dahang inalis ni Leo ang kanyang mga kamay sa pagkatakip sa mga mata ni Ruby. Surprise! Sigaw ni Leo. Naluluhang nilibot ni Ruby ang kanyang paningin sa sorpresa ni Leo. Talagang inalis mo ang mga kamatis na tanim natin para lang dito? Namamanghang tanong ni Ruby. Para kapag may bisita ka pwede mo silang yayain dito. Ito lang kasi ang pwestong patag at walang masyadong putik. May puno pa sa tabi kaya presko. Nahihiyang sabi ni Leo. Ruby, ang ganda Leo. Pero okay lang naman. Hindi ko rin lang sila makontakt. Leo, nagatayo ako ng mga poste rito. Nang makasagap tayo ng signal mahina man. Pero mayroong nasasagap, sinubukan ko kanina sa cellphone ko. Thank you. Ang ganda ng regalo mong ito. Napakagarbo naman ng kubong ginawa mo. Namamanghang sabi ni Ruby habang nililibot ang kubong ginawa ni Leo. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Leo. Hindi pa ba obvious? Magbaon na tayo sa susunod at dito na tayo kumain ng tanghalian. Pwede na rin tayong tumambay dito kapag masyadong mainit. Masayang sabi ni Ruby. Parang hinahaplos ang puso ni Leo sa mga oras na iyon dahil sa kasiyahan na nakikita niya sa mga mata ni Ruby. 1 taon ang nakalipas bago na binyayahan ng anak sina Ruby at Leo. Ang dating tahimik na buhay nila Ruby at Leo ay ngayon napuno ng iyak ng bata. Sa isang relasyon ng pagpapakatotoo sa taong mahal mo ay importante. Ang pagiging tapat at pagpapakatotoo sa isang relasyon ay mahalaga upang magkaroon ng tiwala at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taong nagmamahalan. Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Menyoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Austin Alito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina,
Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Menyoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, Zenaida Porter, Mercy, Donnie Pombo of Davao del Norte, Dandan Ramoso, Goldfinger Maria, Flor Sevillano, Penny Magno, Nesbeth Hanaban, Aaron de la Cruz, Susan Upaga, Harry Rohi, Lisa, Nanabeth Longno, Renz, April Bibat, Sharon Corpus, Rosemary Vasquez, Jessica Vargas, Elizabeth Ebizar, Emily Borak, Imelda Forteza, Melds Nagales, Jejemon Ramos, Flor Cabrera, Wilma, Agustina Aniceto, Abelardo Barquilla, Imelda Dalansay, Jedge, Irma Valerio, Carolina Patalighung, Leia Lemana, Escapades,